Yo mga kasibi, welcome back to my channel. So mainit na tanghali sa inyo mga kasibi. Ayan, so ngayon tirik yung araw dito sa ating pwesto ng full gold natin at itong MSSBT. At kumusta na ba itong MSBT natin dito? Ayan mga kasibi, medyo isda na sila, tignan. 6 na peraso na lang sila dito sa last batch. And then mga kasibi, noon tagal kong hindi nakapag-update vlog. So bago ako simulan kasibi, shoutout nga pala dito kay sir na nagpapa-shoutout. Ayan, 4 days ago na to. Ayan, shoutout sa'yo bossing. And then may sasagutin din pala akong question bago ko to simulan tong pag-update vlog natin sa mga gabi kong pinapalaki dito. So ito yung tanong ni sir, paano daw niya ba ma-maintain yung P-Dirt koi na lumabas sa kanyang P-Dirt, kung paano daw niya i-maintain yung gens ng P-Dirt koi na lumabas sa kanyang P-Dirt. Yun, kung pwede daw ba niya ibangga sa kapatid. So sagot ko dyan bossing, wag mo na po ibangga sa kapatid. So sa mga P-Dirt kasi mga bossing, may natural talaga na may nilalabas na P-Dirt koi yan, kasi dun nga nagsimula yung pagbuo ng strain ng P-Dirt koi. Kasi dati sa mga P-Dirt ko dati bossing, talagang may naglalabas ng koi gens sa male. Gugulat ako yung isang male may pula sa muka. So kinikip ko yun dati, pero hindi ko siya naitutuloy i-project na maging P-Dirt koi. So hindi ko alam bakit hindi ko tinutuloy. So sa mga P-Dirt talaga bossing, may nilalabas talagang P-Dirt, pero hindi mo pwedeng sabihin na yung P-Dirt na linya mo is may gens ng koi, kasi bihirang-bihira sila. Minsan sa isang batch, isa lang yung lumalabas na may koi, minsan wala pa. Pero yung ganun bossing, doon nag-start yung magkakaroon ka ng P-Dirt koi gen. So ang gagawin mo doon bossing, bibili ka ng breeder, female man or male. Bibili ka sa isang breeder na stable na yung line ng pagiging P-Dirt koi. Halimbawa virgin female, sa'yo yung male. So pwede mo yun i-project. So pwede mo yun doon mo siya ibabangga sa binili mong P-Dirt koi talaga na stable gens. Pag kasi bossing, sa kapatid mo pa yan binangga, wala na yan, negative na yan bossing, kasi pababa na yung quality, pababa na yung bloodline nila kapag sa kapatid mo pa sila binangga. So dun pumapangit yung linya ng gapi bossing kapag binangga mo pa sa kapatid. Dapat hindi sa kapatid bossing, dapat sa ibang linya na. So kaya kami ginagawang outcross na breeding, or magkaibang batch ng breeding dapat, hindi yung same batch, at hindi pwede talaga yung ganun magkapatid bossing. So yun lang sagot ko bossing sa question mo, sa tanong mo. So ayun bossing, sana naintindihan mo. And then yun lang din kasi ko bossing yung pagkakalam ko sa P-Dirt koi, kasi never din talaga ako naghawak ng strain na P-Dirt koi. Pero na-experience ko yung tanong mo na may nilalabas talaga sa P-Dirt minsan na isang pirasong P-Dirt male. Ayan, P-Dirt koi male. Ayan, pero hindi ko natutuloy, hindi ko napaproject. So ito mga kasibi, no update tayo ulit. Ito yung full gold natin. Yung breeder female, ayan na. At yung breeder nabulol pa tuloy, breeder male natin na yun na. So ganyan mga kasibi, ganyan nangyayari sa male na full gold once na hindi mo siya natapat sa araw. Kasi diba nilagay ko sa breeding tank yan. So ayan na siya kasibi ngayon. Ayan o, diba parang medyo white yung color niya compare sa mga kasama niya ditong male. Ayan o, medyo light yung color niya, hindi siya nagano. Ayan o. So binalik ko siya dito kahapon. Tapos ayan na, ngayon na siya ulit naarawan. Hindi kagaya na itong male na iba, ayan o, naarawan. So ang tagal nila mag full flat. So itong batch na to, inayaan ko na lang to dumami, kaya nilagay ko na yung male dyan. Tapos dito na lang siguro kukuha na mas magandang base sa mas maliliit na first batch sa ibang female galing. Kasi ito kasing female na malalaki dito, kapatid na itong mga male na to. So nilipat ko na dito. So ang dami palang female. Kasi itong dito, akala ko dalawa yung female, akala ko 6 silang male dito. So may dalawa palang female. So nilagay ko na dito mga kasibi. And then yan mga kasibi, ito yung nakakatawa. Diba gumawa ako ng dito ng gapi chops. Dapat na yung mga calls dito sa mga fry natin, ng ilan fry natin dito ng naghalo-halong fry na cal. Dilagay ko dito, diba? So dapat gagawa ako ng gapi chop. So nakaraan ng last vlog ko, ayan, after ng last vlog ko, so may bilang bumisit na
solid viewers natin dito. At binili niya lahat ng calls dito. So, wala akong magawa kasi nakaya naman kapag ano. So, gagawa na lang ako ng guppies shop siguro doon na sa mga breeder. Dito, kukuha na lang ako dito. Pag nagsipaglakihan na talaga sila, so, gagawa ako dito. Or dito sa mas malaki. So, ayun, kinuha. Ang dami niya. Kinuha niya as in, kinuha niya lahat. So, sayang daw yung punta niya. Ewan kung bakit. Sayang naman, di ba? So, kaya, yun na, binigay ko na mga CB. At update dito, ito, mga RDSS female to. Ayan, malaki na rin sila. Na-skip ko pala sila ng 2 days of BBS. Hindi sila nakakakain ng 2 days. Gawa ng, yun nga, umalis ako, busy ako. Kaya ngayon nandun nakapag-vlog. Madaming pinuntahan. Punta ng Laguna, naggala-gala. May pinuntahan something, attend pa ng binyag at nagsusundo-sundo ganun. So, yun mga kasibi, ito yung update natin. Ito, madami-dami to, diba, nung kailan. So, ito puro female na to. Yung ano kasi nito, yung 4 na male na ito, natanggal ko na. So, may male pa dito, pero maliit pa. So, obserbahan ko pa kung male ba talaga. May ganun kasi, minsan hindi natin ma-identify pa kung male ba talaga o female siya, diba? So, inayaan ko muna dyan. So, maliit pa kasi to. Yan, magwa 1 month pa lang kasi to. So, I wait lang mga kasibi. Patayin ko lang yung tubig. Biglang nagkatubig. Yan, tapos, yan, tuloy tayo mga kasibi. Tapos, ito naman kasibi, yan, green water na naman. Nilinis ko na nakaraan to. Dito, meron na ako natanggal dito na calls mga 5 piraso. Pero ito yung mga natira na sobrang liliksi. Ayun mga kasibi, grabe oh. Saka ang lalaki na nila kasibi, diba? Yung last na update ko dito, ang liliit na ito. So, ito na ang lalaki na nila. Ayan, isda na sila. Mas lalaki pa to, mga ilan linggo pa. Mas lalaki pa to mga kasibi. Yan, grabe, sobrang tutulin nila, sobrang active nila. Gusto nila yung water quality nila. So, nakapag-water change kasi ako kahapon mga kasibi. Anong araw ba ngayon? Tuesday, Monday ako kahapon Monday. So, Monday ako nakapag-water change. Kasi ito naman kasibi, dito naman yung ating mga female HB Blue. Ang lalaki na rin nila mga kasibi. Ayan. Ang laki ng mga female HB Blue ko. So, waiting ako dun sa second batch. So, dun ako kuha ng male na solid male natin. Kasi yung mga kasama na itong batch, ito mga batch 1 to yung male na ito kasama. Yung dalawa for grooming na kasi bibigay ko yung sa regular customer ko na nasa GC ko. So, yun yung freebies ko sa kanila. Ayan. So, ayan. Yung mga female, ang lalaki ng mga CB yan. Kita nyo ba? Ang laki na nila, oh. Laki na nila. Ito yung second batch niyan mga ka-CB. Itong second batch niyan mga ka-CB yan, no? Kitang-kita na, isda na talaga sila. Dito may male na ako dito nakikita 3. At yung isa doon yung akin. Hinihintay ko lang talaga mag-blue din talaga ng solid. Yung sobrang blue. Kasi ito rin yung RDSS Batangas line. Yung kanina yung sobrang dami sa ano yun, line ng friend ko yun. So ito yung nabili ko from Batangas line, ng ganda. May gustong gusto na akong male dito, talagang ang ganda ng pattern na yun, no? Dominant yung pattern, talagang RD talaga yun, no? Tulin eh, hindi makita sa video eh. Kikip ko yun, so baka ilagay ko na rin sa grooming tank yun soon. Keep ko yun. Yung maliit dito, ayun may maliit dito, ayoko na ito maliit to. Kasi ito naman mga ka-CB, all female na to, ng MSSBT yun. Ito. So, sana dun sa may 6 na piraso na second batch, sana may male dun para pag male yun, laglag ko dito, tusukin niya lahat to. So, magiging breeding tank lang to. Dito ko na sila, hayaan ko na sila lumaki dito, hindi ko na ililipat to ka-CB. Itong mga MSBT na to. Lalaglagan ko na lang ng male. Sana may male dun or 2-3. Para siya yung tumusok dito. Tapos dito naman mga ka-CB, wait lang, tingnan mo yung BBS natin. Ayun yung BBS natin, yun. Last na baksak at magluluto ulit. Ito pala mga ka-CB yung ginugroom kong HB Blue. Ito baka akin to. Ayan, ang ganda na. Ito yung mga ayaw ko dati. Tingnan mo yun. Sipin nyo yun mga ka-CB, ayaw ko dati to, pero nung lumaki-laki, ayun, napakain ng maayos, gumanda. So, tatabi ko tuloy, akin tuloy. Kasi ito rin, RDSS ko to, akin to. 1 month RDSS, mga 1.1 month na to. Ayan, ito yun yung male nung ano. So, hindi ko pa medyo gusto yung pattern, pero ang ganda kasi nung pagkaka-red niya. Sa personal mga ka-CB, mas ma-appreciate siya sa personal, pero nilagay ko lang din dito para may lagayan tong breeding tank natin na to. At ang ganda niya talaga, ang dominant niya. Tapos,
Ito naman kasi ito yung ito yung red tinatabi ko to akin to. Ito yung dominant sa first batch na HB Blue. Ayan, sobrang blue at delta and delta. Ayan, tapos ito pa isa. Ito pang isa na to, ginugroom ko din. Ayan, ito yung bibigay ko din. Ito yung isa sa bibigay ko sa ating mga regular buyer. Ayan. Ayan, tapos meron pa isa dito. Ayan. Tapos ito pala kasi ito yung magkakapatid na male RDSS. Ayan, yung isa dyan, ang ganda rin ng pattern na yan. Ayan. Sobrang solid. Ayan yung 4 na male na natanggal ko na. So itinabi ko na sila kasi mga male na talaga sila. Nagpakita na sila ng sign na male sila. At ito naman yung third batch natin ng HB Blue. At meron ditong bluegrass na 3. Ayun o. Yan, bluegrass yung 3 yan. So ang laki na. Ito rin yung Batangas line na RDSS na mas bata. Mas sulit itong nalapag eh. Ito na ano na to, okay na rin to, mga female to ata. So wala pa ako nakikita ng nagano dito kasi mas bata to kaya mas maliit eh. No? Mas bata sila. Mas maliit mga kasibi. So ito yung male oh, mga male. So yung mga kasibi no, nagpapalaki pa talaga ako ng ating mga gapi. At yung iba malaki na lalo pag nandito na sa grooming ngayon, pag naano na talaga sa grooming tank. So pag nasosolo talaga ng tank, gumaganda talaga at napapakain ng live food. Ayan. Siyempre, maintain na water change para hindi magkasakit. Kagaya nito, ayan, ang linis ng mga tank natin kasibi. At siyempre, may good news din tayo mga kasibi. Kasi itong mga bluegrass na to, ayan, itong mga bluegrass na to, may bad news, namatay pala yung isa dito mga kasibi. Kasi nga yun, diba, nag-drop siya. So dito mayroon pang 4 na natira. Ayun, isa, dalawa, laki na ng isa. So sa may 4 dyan, nagtatago lang yung, ayun, 3 na nakita ko, may isa pa dapat. So di ko makita yung isa. Kasi ito, manganganak na. Ayun, manganganak ko. Manganganak ulit. Ayan, oh. Feeling ko madaming ibubuga to. Manganganak na to. Ayun, nahirapan na siya huminga. Sobrang dark ng gravid spot. Yung sa bandang tiyan niya mga kasibi. Manganganak na to, so hinahayaan ko na lang dito manganak. At ito naman yung mga fry ng isa. Yung mas payat, ito yung fry niya. Nadami to eh. Mga ano to, nasa 9 pieces to eh. Yan, ang dami yung lalaki na mga kasibi yan. Sana maganda kalabasan nito paglaki. Para siyempre may bluegrass tayo na may ipapakita sa mga viewers at sa mga buyers natin na nag-aabang din dito sa bluegrass. Yan, at ito talaga, bet na bet ko yung male dito. Ayan, oh. Ito, hindi siya makikita eh. Dito eh. Male eh. Tatabi ko to. Ganda na ito, ang ganda ng linya na ito sa Batangas line. Yan. So yun lang mga kasibi, ano, yun lang po yung vlog natin at yung question na sinagot natin. And then yun mga kasibi, sana nagustuhan nyo. At sa mga lahat na nanonood dyan, comment lang kayo. And then, okay, maiya, gusto ko may nagko-comment, nagtatanong. Shoutout yan, shoutout. Isa-shoutout ko kayo mga kasibi. At yun mga kasibi, nung init ng panahon, gusto ko na maligo. Buti nagkatubig na. So buksan ko lang mga kasibi para may tubig tayo. Yan. Tubig na kasi pinatay yung tubig. Yung kailan may init, nagpapatay ng tubig. So yun mga kasibi, no? Siyempre, hindi mawawala si Wanda Boy. Ayan. Si Wanda Boy nakaka-water change lang din. At ang ganda ng quality ng tubig niya. Ayun, no, sinira niya yung ano, talaga to. Baka maipit ka dyan, ha. Ayusin ko yun mga kasibi mamaya. So yun lang mga kasibi, no? Hinabahan ko ng konti itong video natin kasi yan tagal natin hindi nakapag-vlog update sa inyo mga kasibi. Sa mga lahat na nanonood ko mga kasibi, stay tuned lang sa inyo. Ayan, thank you so much din. Stay lang kayo sa aking channel and then update tayo at sagot-sagot tayo ng mga questions sa mga magko-comment dyan. And yun mga kasibi, no? Kita-kita na lang ulit tayo sa next vlog.